Hello guys! Hello mga ka-Shopee sellers! I'm CJ Altonaga again as your accountant for today. And I will be discussing ngayon yung how to amend BIR forms kasi marami sa atin nagkakamali pa din sa ating pag-unang file. So, pwede pa tayong mag-amend ng mag-amend. So, hanggat hindi pa tayo nakaka-receive ng letter of authorization or parang audit siya from BIR. So, ituturo ko naman kung paano i-amend. So, disclaimer, accountant is not all know busy. Sometimes we tend to forget and miss something. If so, please let me know in the comments. So, this is guide only, not your actual filing. No? Why do we amend yung BIRS returns natin? Ano ba yung amend? Yung babaguhin. Kasi, yung unang natin file is mali. So, babaguhin natin, itatama natin. Yun yung pag-amend. So, paano natin siya bakit tayo nag-amend? So, the filed BIR return o yung una nating na file have missing details or details. So, information in the filed BIR, yung una nating na file ay hindi match sa books. Yung incorrect din yung na-file or in short, incorrect yung na-file natin na BIR return. So, gusto nating itama yung pagkakamali natin. So, kaya nag-amend tayo ng BIR returns. So, sample natin, kunyari, filed return natin does not state, kunyari 8% kayo, hindi nyo na-state na yung 250,000 na allowable reduction. So, paano siya? Dito ka lang sa ating EBIR forms offline. So, ganito pa rin siya. So, lalagay mo lang yung details mo dyan. Then, hanapin mo ulit yung form na gusto mong i-amend. Kunyari, 1701Q ang gusto nating i-amend, yan pa din yung hahanapin. So, mapapansin nyo, kunyari, meron na tayong na-file na 2024Q3. Kaso, feeling natin mali yan. Or, sa pagkakaalam natin, mali siya. So, ang gagawin lang natin, fill out ulit. Hindi natin isa-select yan fill up ulit natin. So, parang new file siya na gagawin natin. So, pagka-fill up natin, itong 1701Q, ganyan na. Mapupunta tayo sa ating bagong return. So, ito yung filed return natin. Ito yung amended return. So, halos same lang yung details nila. Yan, 2024, third quarter, parehas siya. Ang pinagkaiba lang is itong number 3 na amended return. Yung sa na-file natin, ito yung na-file natin, yung dati natin. Ito yung bagong return natin. So, dati, no ang ginagawa natin, dapat dun sa amended return is mag-yes tayo. So, ganun lang. Same lang yung details ng lahat na ito. Dapat. Yan, same details ng lahat. Pero kung dyan kayo meron ibabaguhin, kunyari, ang ginawa nyo, graduated nung una, or mixed income kayo nung una, yung pala, business income lang kayo. So, i-amend nyo na lang. Yan na yung pipiliin nyo. Ganun lang naman siya. So kung ano yung mali, yun yung iibahin natin. Pero, yung iba, same lang. Tapos, ayan, amended, lagi, ang amended return ay yes. So, the next one, yung second ano natin, 'di ba ang sample natin is hindi natin nalagay yung 250. So hindi natin nalagay yung 250 dito. So sa amended return natin, kailangan na natin siyang ilagay yung 250. So dito, ang akala mo wala ka ng 250 kasi sample is nalimutan mo. So nagbayad ka ng 2839. So binayaran mo na 'yan. Tapos napanood mo yung mga video ka na dapat may nakalagay na 250. So dapat wala ka talagang babayaran. So kung nabayaran mo na siya, kailangan mo siyang ilagay dito sa number 59 na tax paid in return previously filed. If this is an amended return. Pero kung hindi mo pa nababayaran to, if hindi pa to nababayaran, ibig sabihin, i-zero mo to. Zero mo yan, kasi hindi mo pa nabayaran. Pero kung nabayaran mo na, ilalagyan mo din dito. So, ganyan. Ganyan lang. So, magiging overpayment ka pa ng 2,000 pesos. So, ganun lang. Isasubmit mo lang ulit, final copy. Then, yun na yun. Amended return na yung nagawa mo. So, ganun lang siya. So, ngayon, pagkatapos mo i-submit, okay na yon. Kung basta okay na siya,
submit final copy lang ulit. Yun. So, question daw, what if hindi ko pa nababayaran ng yung mali na BIR return? So, mali, no need to input yung amount. Yun nga, sinasabi ko na 0 lang ilalagay mo sa number 59 kung hindi ka pa nakakabayad. Pero kung nabayad ka na, lalagyan mo yung number 59. So, question ulit, until when pwede mag-amend? Answer natin dyan, anytime hanggat wala pang letter of authority or LOA from BIR. LOA is yung parang letter na pwede silang mag-audit sa'yo. So, question, hanggang ilang beses pwede mag-amend ng return? So, only amend tayo pwede. Pero, take note na bawat na pwede mag-trigger sa system ng BIR na may multiple amendments ka. So, ang high risk ka sa audit ng BIR. So, kung may multiple amendment ka, sabi niya, ano ba yan? Bago-bago yung return na fina-file na ito. Siguro, meron tong tinatago. Ganun yung may isip ni BIR or magde-trigger sa system ni BIR na bakit ka amend ng BIR return mo. So, as much as possible, wag kang mag-amend or kung mag-amend ka, isang beses lang para sure para hindi masyadong mag-trigger sa system ni BIR. Yun lang. Yun lang naman yung pag-amend. Thank you. Yun lang. Thank you. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. Please watch the ads kung meron man. Salamat po. Thank you and God bless. Our YouTube channel is Outlast F Travel.